Everyone, welcome to our post-match press conference. Congratulations to the Lady Bulldogs for beating their Lady Tamaraws in 5 sets. The Lady Bulldogs are now at 3-0. We have Coach Sherry Meneses, Eliza Solomon, Bella Belen, and Vance Alinsu. Coach Sherry, congratulations for this victory. Na-tested kayo first time this season ng FEU. So, your thoughts about your team's resiliency. Ito, lalo na nag-trade kayo ng 2-1 sa sets. Anong masasabi sa resiliency nila? For me, expected ko naman talaga yung FEU na talagang contender din sila talaga ngayong taon. Ready lang kami sa lahat ng situation na mangyari, lamang kami or hindi. Yung composure dapat lagi lang nandiyan. Kasi talagang, syempre maraming teams talaga na gustong-gustong talunin yung NU. So, thankful sa mga players na naka-recover kami sa down 2-1. So, syempre medyo senior talaga yung team namin. Nandyan sila palagi sa mga crucial point na hinahanap ng team. So yun, happy kami at naka-recover kami. Thank you to Eliza Solomon. You had 90 attacks, 4 blocks, and 4 digs. So, down kayo ng 1-2 after ng third set. You were in the zone in the fourth set. So, ano masabi mo na, yun nga, hindi kayo bumitaw kahit lumamang ng after third set ng FE, what can you say? Ayaw kasi namin na parang nung, anong set ngayon? Basta po may set, fourth set po. Parang sinabi namin sa isa't isa na wag natin hayaan masayang yung pinagtrabahuhan natin nung mga nakaraang week since pinaghandaan talaga natin tong FEU game. So parang wag natin bitawan agad. Yan po. Thank you to Bella. You had 30 attacks, season high, 7 service aces, 12 digs, and 4 excellent receptions. So yun nga, ano yung mga sayo sa pinakita ng team? Yun nga, first time kayong nadala sa 5 sets this season. At ano yung magiging learnings nyo from this experience? Ano ba? Ako naman po, I'm very happy kasi lumaban yung team namin. Kahit yun nga, down kami ng 2 set. Sabi lang namin sa self namin, hanggat hindi pa tapos yung game, hanggat wala pang nakakatatlong set, hindi pa tapos. And marami po kami naging learnings dito na pwede naming baunin sa buong season. Katulad nung maganda yung start namin. Pero nung mga sumunod na set, medyo nawala yung eagerness namin manalo. So parang kailangan namin yung maturity. Kailangan yung maturity ng team is nandun. And thankful lang ako sa mga teammates ko kasi hindi sila bumitaw. Hindi nagpatalo agad, hindi nagpatinag. Kasi mahirap po yun nakadalawang set na yung kalaban. So ang pressure nasa amin, isang set na lang panalo na yung kalaban. So yun, nilaban lang po talaga namin and lumaban kami as a team. Thank you to Vance. You had 19 of 45 attacks, 15 excellent receptions, and 4 digs. So yun nga, ano masasabi mo sa pinakita nyo tonight? And especially yung hindi kayo bumitaw despite na naunahan kayo for the first time this season. Mike. For me naman po, I think maganda ang laban ngayon kasi kaka-start lang ng season. Kaka-start lang po ng season and mahaba pa siya. So para sa amin, hindi talaga kami mawala ng drive hanggang matapos yung set. Kasi ano po madami rin kami pinagdaan ng drama. Naiyak. Charot. Parang gusto mo gagawin na. Sorry po. So ayun po, hindi lang kami mag-stop kapag ganun yung nangyayari and tuloy-tuloy lang kami kasi alam din namin na hindi talaga kami bibitaw hanggang dulo. Okay, thank you. The floor is open for questions. Question lang to the 3 players kasi last year FAU force yung sa Final Four nag-force ng do or die. Ngayon naman 5 sets. Parang ano ba nakikita yung sa FAU? Ba't parang kontrapero sila sa inyo? Hindi naman po siguro like sa FEU team lang. Siguro sa lahat naman po ng team. Kasi lahat po ng teams ngayon palaban Tsaka kaka-start pa lang po ng season. So marami pa po pwedeng mangyari. And yung FEU, palaban po talaga sila. And katulad po kasi namin, intact pa rin sila. Hindi ko sure kung, basta parang yung naglaro last season, parang sila pa rin po, parang katulad namin, may goal lahat na gusto mag-champion, yun, lalo nga nag-start pa lang yung season, so
wala pa naman po sa dulo eh. So parang gusto lahat ng teams ilaban lahat. Ganun po yung pinakita ng FEU kanina. Nilaban nila lahat ng kaya nilang ilaban. So ganun lang din po yung ginawa namin. Yung mga pinag-aralan namin this past few days, kung ano yung dapat naming strategy sa game namin ngayon, in-apply lang namin. Uy, bakla tatlong player daw, ikaw din. Parang nasagot mo na po lahat eh. Kaya mo. Nasagot niya na po. Eme. Alaysa, sa'yo na lang. Kanina nung Wala po. Si Ate Alay na daw po. Gutom na po kasi siya, pabayaan na siya. Ayun nga, yung fourth set, ikaw yung nakipagsabayan sa FPU nung bandang dulo. Ano lang kung tumatakbo sa isip mo nun para ma-extend pa yung game? Nung padulo na parang ayoko talagang pumayag na makuha nila yung laro. And yun, kailangan talagang may isa or lahat kami, kailangan talaga namin ilaban and ibigay lahat ng kung ano meron kami. All out. For Bella, 7 cases ka ngayon, parang yung rookie year mo naka-8 ka din in a game. Sayang eh. Hindi po ako ni-remind. So ano lang siguro yung sikreto mo sa composure sa service area dahil kahit yung 5th set kunyari na tight yung game, na kumbaga yung composure mo pa rin pagdating sa pagsaserve, nandun pa rin. Siguro po kasi nagsa-start siya sa training namin. Sa training po kasi namin never nawala yung service. Nagpa-float nga lang po ako sa service. Hindi, siguro ano lang, kasi lagi lang namin sinasabi, lalo na kahit sino po magsa-service na ipasok lang yung bola. Na kung anong paraan namin kaya ipasok. Kasi hindi naman po kami kukuha ng point sa service kasi the more na eager kaming mag-point, the more kami mag-error. Yun po yung nakita namin sa team namin kanina. So ako naman po, lalo na pagdikit, hanggat kaya ko na ipasok lang ng alam kong mahihirapan yung kabilang team, yun po yung gagawin ko. Kung ano yung mapapadali sa trabaho ng team namin. And for coach, yung mga 5-set games mo, kumbaga, sa free line pa lang hindi na bago sa inyo yung ganong pressured moments na umabot ng 5 sets. Ngayon po sa NU, siguro ano po yung pinipitch nyo sa mga players pagdating sa pag-handle ng sarili nyo sa 5 sets, gaya ng ginagawa nyo po sa free line? Number one, lagi ko lang naman sinasabi sa kanila yung kahit anong situation, 1 point at a time lang tayo. Kalimutan nyo na yung 5 sets, kalimutan nyo na yung first 3 sets, first 4 sets, basta 1 point. Yun yung talagang sinasabi ko palagi sa mga players. So, pag makaka 1 point ka, so makaka-score ka. So, ganun lang naman lagi ko sinasabi sa kanila. Kesyo lamang kami o lamang yung kalaban. Dapat ganyan yung mindset ng paano ma-defend talaga yung championship. So, pag ganun yung mindset, talagang hindi basta-basta makaka-score yung kalaban. So, yun yung gusto namin i-apply dito sa UAPN. Siguro lang as the defending champions and ginagawa talaga na lahat. Gano'n ka lang tulong lang siguro sa inyo na early into the season tumaan agad kayo sa ganitong kukuha na laro? Siguro maganda rin po for us na yun nga, nag 5 sets agad kami and talagang dikit po yung laro. Makikita namin kung ano pa yung mga lapses namin and kung ano pa yung pwede naming pagtuunan ng pansin. Kasi for sure, nagsa-scout po yung teams. Hinahanap po yung weaknesses ng team and yung team namin. So kami, kailangan namin mag-focus dun sa kung ano pa yung pwede naming ma-improve and dalhin sa mga susunod na games. Mali po yung spelling ng pangalan ko. Bakit po, Kay? Okay, Coach, siguro one key moment that will go under the radar sa laro to is yung inupo mo si Bella saglit. In a way, Sit down, Belle. Sit down. in a way, mas nakakuha din ng momentum din si Eliza to score critical points of fourth set. In a way, breather din siguro para sa kanya. So how did that small tactical change siguro? Same lang naman lagi nung ginagawa namin para makita ni Bella kung anong meron yung FEU. So, actually, medyo lucky kami doon kasi nakasabay kami pagbabalik ni Bella, yun na nagsimula na yung run. So,
I think lucky lang kami. Ginabas lang naman si Bero para magpahinga. Konting-konti lang. So, hopefully sa mga next game, hindi na siya magpapahinga. So, yun lang. Siguro, lucky lang kami. At nakuha yung timing dun sa sub na yun. Coach, you're facing next UE. UE, 11 players, but they're still a quality team with Bangayan and Kai and Del Rivero and Gere. So, ano yung approach yun? Siyempre, even though you know they're the bottom of the standings, mabigat pa rin silang kalaban. What can you say? Same lang din yung sasagot ko kasi syempre ngayon, lagi ko na lang sinasabi na malakas makalaban o hindi gano'n, nasa bottom. Yung 1 point at a time lang yung talagang lagi kong sinasabi sa kanila. So, UE yan, FEU, Lasal, or kahit sino man, yun yung point. Yun lagi yung reminders ko palagi sa team. Talagang paghahandaan din talaga namin. Hindi naman importante kung sino yung kalaban. Ang importante, lalabanan mo sila ng maayos. And to the players, Bella, against UE, you know, UE, despite being, yun nga, as what coach it, kahit bottom, hindi pwedeng, yun nga, hindi pwedeng baliwalain. So, how you gonna approach the game against UE on your next game? Yun nga po, kada game naman po, tinitreat namin siya equally. Like, ngayon, UE, magpe-prepare na po kami for the next game. Papanoorin namin sila, ganun, babalik lang kami sa drawing board. And then, sa training, yun, pupuliduhin pa namin yung mga galaw namin na nakita naming dahilan kung bakit naging ganito yung kinalabasan po ng game ngayon. And aayusin namin and hopefully hindi na siya maulit-ulit sa mga next games. Congratulations, Coach Sherwin, Bella. Thank you po. Good night po. Good night po. Good night po.